Kuan ani permiro sinugdanan nganong na ospital maning imong inahan og nakoma? Okay po. Sa amo pong nasayran po kay namay kaila si mama bitaw nga nag-work sa same family but different houses. Asa man ni dapit Kaya ma'am dapit gani? sa Yeah. ha? Asa man ni siya naka-location niya? Sa Kuwait po, same family sila pero ang friend po ni mama, silingan namo naa sa grandmother side nga nag-work maong lahi sila balay pero magkita-kita ra gyapon sila ni mama. Nya siya ang nagbalita sa amo nga ako kunong mama nakit-an sa akong amo nga nakahilata daw sa CR sa iyang kwarto. Wala ko noy malay mao tong nanawag daw sila ambulance gisugod sa ospital niya. Ang ingon daw sa doktor kay kinahanglan kunog emergency operation kay naay dugo ang ulo. Nya. Mao tong pag-aside na mo ni consent dayon mi nga operahan si mama kay para lagi daw makuha tong dugo sa ulo niya comatose pa sa among nasayran comatose. Pero kuan katong burag mga Sabado or Bernes katong Holy Week. Holy Week. Naibaw-an na mo nga nilala ang iyang kondisyon. Nya Sabado dayon sa morning or hapon to sa Pilipinas. Announce sa doktor nga brain specialist, neurologist daw sa Kuwait nga brain dead na daw akong mama. No chance na daw nga mabalik iyahang consciousness. So karon machine na lang daw ang buhi sa iyaha, nagkuan sa iyang heartbeat. Nya wala naman daw sila yung mabuhat ana aside nga huwaton nga mawala si mama. Nya kaganina gid alas 3 ni chat ang amo ni mama nga wala na gid si mama, ni give up na gyud. So adi sir nahitabo ni Ma'am Glyza ang sa imong inahan. Nagakontak pa ba ni sa ila sa imo? Na kitaan siya sa kuan Sabado man nag-contact kami Huwebes mao to among last contact. So niadtong Huwebes so wa kay na tingad-an sa iyaha sa iyahang mga kuan wala man daw siya gibati or kanang okay ra daw siya nang ni-chat ra daw siya kay nangumusta siya unya maura normal kuan ra nga kunbo sa akong mama burag wala may nabag-o. No sama ni siya ni Biya ma'am diri sa inyo sa ato. Ha? No sama ni siya ni Biya diri sa ato nga niadto sa Kuwait. Mga naato sa June 2024. Pangkaduha naman niyang balik karon god. Ay kaduha na niya. Mag 4 years na unta na siya sa isa ka amo. Maura nga amo. Pero unsa man wala dili pa siya kanang takda nga mauli na wa pa mahuman iyang contract dito? Mauli ay naunta na siya karong April 15. Uy, hapit naman di ay. Gani maong na-shock mi sa nahitabo niya. Karon prior nini Ma'am Glyza wa ba siya nisulti sa inyo nga nahitabo siya dito, maltrato siya dito unsa wala po siya sumbo. Wala man noon. Wala po. Wala man noon. Pero kining sa iyang pagbalik kaduha na the same amo ra gihapon. Yes po. O so sa ato pa maayo gini ang iyang amo di ay sa iyaha. Oo, maayo gyud daw. Buotan man daw ang amo. Kapoy lang jud daw mao iyang ingon. Kapoy lang kay siya ra isa ang katabang sa balay. So all around siya maura man iyang gingon sa ako Oo. Pero prior ni naman disir siya ni adto dito wa ba ni siya mga preconditions lawas sakit na daan? Sa among nasayran sa iyang pagmedikal ang iyang dugo above normal lang pero dili alarming nga taas gyud nga need og medication. So wala siya nag-medication gyud pag adto niya Kuwait. I see. Maura mong nasayran dugo at medyo taas lang iyang dugo tapos nakikistorya man ang Pakistani nga doktor nga nagkuan kang mama ana siya nga ngano kunong walay gi-maintenance akong mama nga taas daw kaayo ang dugo. Ang normal dugo daw sa tao 120 ra ang BP. Pero kung mama ni abot kuno og 240. No tong wala gid daw sila mabuhat. So sa ato pag i-atake siya ato sa kuan itaas iyang BP posibilidad.
murag giatake siya high blood ato tapos dugay siya nakitaan sa amo. Mao tong nagpa-emergency operation dayon. Para sa panaghap nga mas ka-survive pa siya. Pila ba yung pangidaron aning imong inahan? 42 pa, pero mag-43 siya this year. 43. Oo. Mga pila man mo kabuk anak? Duha mi. Naiisa ka manghud na ako, lalaki. Ay ikaw mo kinamagwangan. Yes po. Pila man edad sa imong manghod? 18 po. 18. Ikaw nag-eskwela ka karon? Yes po, na ako sa Ampayon right now. Nag-eskwela sa Caraga State University. Agoy. So sa ato pa bugat kay ni para sa imong pamilya. Imong amahan sayod na nga nanay kondisyon? Yes po, nakasayod siya, naka-istorya po niya ang doktor niya. Napod ako mga auntie dito nga makabalita po kung unsay sitwasyon ni mama kay wala siya cellphone. Wa pa sila isip agoy. Pero naa siya kaila dito nga nagbantay sa ospital prior sa taho ganiha nga ni-expire na gyud. Walay nagbantay gid kang mama nga mag-monitor gid siya 24/7, pero kontak sa amo ni mama ang doktor. Mao tong nakasayod dayon ko kay gichatan ko sa amo. I see. So karon ma'am ato na lang Tagalogon ha kay naay naminaw karon nga kuan mga OFWs nga gusto pod motabang posibilidad kung unsay ikatabang. By the way, unsay anong plano ninyo ngayon sa pamilya? Kanang humihingi po sana kami ng tulong na maka-uwi yung mama ko as soon as possible. Kasi sinabi ng Ministry of Health sa Kuwait na at least 1 month daw po bago makauwi yung nanay ko pag kuan po hindi nag-donate ng organ. So anong ibig sabihin ito? Anong ibig sabihin, ma'am? Kanang yung kumatas pa po yung mama ko, like brain dead lang siya. Oo. Nag-offer po ang Ministry of Health ng organ donation. Magbibigay daw po sila ng pera at tutulungan po makauli yung nanay ko in free of charge hanggang sa makauwi sa bahay namin. Tas kanang if may gusto daw pong sumama kang mama as companion daw po sa travel, free tickets daw. Pero yun nga po, magdo-donate ng organ yung mama ko. Ayaw po namin pumayag, hindi po kami pumayag na mag-donate. Kaya ang sabi po ng Ministry of Health sa Kuwait nga, kausapin yung amo ni mama at ang embassy para sila ang tumulong sa pagpapauwi ni mama, pero at least 1 month daw po bago ma-process, bago makauwi. So matagal pa pala. So Yes, ngayon, po. na kausap nyo na ba yung ating pong mga opisyal sa embassy at dito sa OWA? Registered ba to sa OWA itong matter Yes mo? po. Kaya this afternoon nga po, pupunta po ako sa OWA kasi naka-appointment na po ako na makipag-usap sa kanila related po sa mama ko. Pero yun nga, binalita na wala na talaga yung mama ko kanina, kaya medyo... Pero hindi nila alam na talaga na-expire na yung mother mo? Yes po, hindi po nila alam muna. Okay, pero registered ito yung mama mo? Yes po, active sa OWA akong mama. Yes po. So, pwede kayong pumunta sa OWA, baka mayroong mga assistance maitulong itong sa mother mo. Sige po, salamat. Pero ngayon, may iba ka pa bang panawagan para sa ating pong mga kababayan na gustong tumulong sa inyo, lalo-lalo na ang bigat ng dinadala niyong problema? Ikaw ay kasalukuyang nag-aaral pa ngayon. At saka yung kapatid mo, ano bang kinabubuhay nyo sa Las Nieves? Aside from OFW sa mama mo. May palayan po yung papa ko, kaya yun po ang kanang pamumuhay namin. Pero sapat ba ito, ma'am, para sa inyong gastusin? Para sa pag-aaral? Hindi po talaga sapat, kaya nag-abroad po yung mama ko. Pero
So far po, naman ko meron po akong scholarship sa OWA. Kaya kakausapin ko po yung staff sa OWA, so yung worker nila kung ano po mangyayari sa scholarship ko or may iba pa bang maitulong yung OWA related sa financial support kasi kailangan po talaga namin ng suporta. Ngayon ma'am, baka may nakinig tayo mga opisyal ng gobyerno. Ano pong gusto ninyong maiparating at matulungan naman kayo kahit matagal yung proseso pag-uwi ng mama mo, inaasahan natin na talagang makauwi siya dito. Yes po. Gusto ko lang po sanang manawagan sa mga lahat ng nakikinig. Humihingi po kami ng tulong na kahit tulong lang po nga mapauwi yung mama ko as soon as possible or kahit financial support po, humihingi po talaga kami ng tulong ngayon, pamilya. Sa ating mga opisyal ng gobyerno, baka mayroon kang panawagan sa ating presidente, sa ating vice presidente at sa ibang mga opisyal natin. Sa mga official po sa Pilipinas, nanawagan po ako kung pwede pong as soon as possible makauwi yung mama ko. Kasi ang pinangako nga po sa amin is 1 month. Pero close pa po yung ibang airport ng Kuwait kasi sa giyera. Kaya baka po makauwi yung mama ko as soon as possible. Kasi wala na po kami magawa dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa po yung mama ko. Wala siyang kasama doon. Siya lang isa. Baka po may magawa silang mapauwi yung mama ko as soon as possible. Ma'am, kini bang imong inahan, dili ba ni siya kanang hadlok og na mga kagubot, kagulyang sayon ta nga apil ang Kuwait na apektado karon sa gera sa Iran, dili ba ni siya dali mahadlok o maratol baka ha? Sa imong naobserbahan sa napa ni diri sa Pilipinas? Dali ra siya mahadlok po, magpanik. Magurong itaas iyang dugo. So posibilidad ni ma'am, gidudahan ninyo posibilidad nga nitaas iyang BP gumikan sa kahadlok dito kay kini bang area nga iyang nahimutangan unsa man na share ba ni siya sa inyo nga duol ra ni sa lugar nga dunay mga insidente sa pagpamumba? Ang sinabi niya po last time sa akin nung nag-usap kami na malayo naman po pero rinig yung mga kaguluhan, yung mga bomba, yung mga sumasabog, naririnig niya. Kaya siguro dala na rin po ng panic niya. Gusto na din po niyang umuli. Yung first ticket niya is March 31 pero yun nga nag-close ang airport, in-extend na ang April 15. Gusto niya talagang umuwi. So, ito ba'y kasama siya sa mga OFW na nag-request for repatriation? No po. Hindi. Nag-end lang po talaga yung contract na noong March 31. Okay. So, sige. At least, nahinabi ka na mo, makatabang mi sa imong pag-facilitate sa imuhang kuan niya mo pong i-try og contact ang OWA para po ma-facilitate ka, matabangan ka nga mapadali or maproseso ang papel o unsay mga gikinahanglan kay wa man po'y flight padong dito o karon Yes po. gumikan aning kagulyang. So lastly, diya ba doon na ba mo official sa lungsod sa Las Nieves o sa probinsya Agusan del Norte para sa assistance? Sa munisipyo po, na po nag-interview sa akong papa kay para daw magpasa po daw og papeles sa DMW. Oo. Okay. Sa province wa pa? Wala pa po. Okay. Salamat kayo Ma'am Glyza ha nga nakaubang ka namo sa once again na among pahasubo. Di magyuta makatagna sa kinabuhi sa tao, gasa dapit o kanus-ara. Pero inauta nga unta madawat ra ninyo ang kamatuoran nga kining kuano niya. Unsa man ba mo'y plano? Unsa man toy plano dito? Autopsy pa o unsa? Napa No may po, kanang iuli lang jud. iuli lang. Iuli lang. So, Aside naman mi sa iyang namatyan, maong nunid na ang autopsy. dili na.
So unsa man wala pod dito nagsulti ang mga opisyal nga i-undergo gid siya autopsy, wala pod. Wala, ang gisuggest lang nila sa amo apo is kontakon ang amo ug ang embassy ni mama kay para sila ang mo help sa amo magpadala sa kang mama pauli sa Pilipinas. Ay. Okay. So unsa man kamoy mo contact pa sa embassy? Yes po. So sakto tong imong kuan nga naka-schedule ka ganiya sa OWA, at least makatabang ang OWA og facilitate sa pag-contact sa embassy kay naman sila contact no aron ma-locate ang imuhang inahan ug asa man galing dito sa Kuwait. Saan ni dapitas Kuwait na lungsod lugar? Sa Zara daw po, Zara Kuwait. Zara Kuwait. Okay. So thank you so much kayo Ma'am Glyza ha. Thank you din po. Thank you so much po sa willingness na tumulong po. Thank you. By the way, kung naakay contact ma'am, in case na dunay malumong kasing-kasing nga mo tabang in kind or unsa man galing nga pamagi, na bagay contact number, pwede nimo i-flash o ipaibalo. Opo, pwede po. Yung Facebook ko po is Glyza Rosal Amor. Ang number po nako is 0950-4620-690. Okay. Sige ma'am, thank you so much. Mayong udto. Mayong udto po. Salamat kaayo sa pag-interview karon. Thank you ma'am.